May isang Indonesian boxer noon, ang literal na naghahari noon sa dibisyon na minimum weight. Literal po na halimaw ito mga master. Batak na batak ito sa pakikipagsuntukan sa ibabaw ng lona. Mantakin mo ba naman? May ring records ito na 58 wins with 35 knockouts at 10 nga po sa mga tinalo nito ay mga kababayan po natin Pilipino. Kaya naman, binansagan itong The Filipino Killers. Kaya naman, di na po kataka-taka kung bakit naging isang world champion ng Indonesian boxer na ito na kung saan hawak-hawak po nito ang IBF minimum world title. Ang pangalan po ng Indonesian boxer na ito ay si Muhammad Rahman alias Predator. Mula naman po sa kabilang banda, mula po sa bayan ng Look, Romblon, Philippines ay may isang boksingero na binansagang The Little Pacquiao. Marami ang nagsasabi na ang kaliwang kamao ng boksingerong ito ay may hintulad po sa estilo at lakas ng kaliwang kamao ni Manny Pacquiao. Ang pangalan ng Pinoy boxer na ito ay si Florante Condes, ang Little Pacquiao ng Romblon. Isang napakalaking pagkakataon po ang binigay sa ating kababayan na si Florante Condes matapos itong mapili ng Indonesian World Champion na si Rahman para maging isang challenger sa isang world title shots. Ngunit sa likod nito, maraming masasakit na salita ang binato sa ating kababayan bago pa ang magiging laban. Sobra pong hinamak at minaliit ng Indonesian boxer itong si Florante Condes. Ayon nga po sa Indonesian champion, pinili lamang po nila si Florante Condes para sa isang tune-up fights dahil mas pinaghahandaan nga daw po nila ang laban nito sa isa rin nating kababayan na Pinoy at former 2 Division World Champion na si Milan Melindo. Sa madaling salita nga po mga master ay minamahina at mababa nga po ang pag-estima ng Indonesian boxer kay Florante Condes. Mataas po ang kumpiyansa ng champion na magiging madaling laban lamang sa kanya ang Pinoy at mapapasama ito sa mga Pinoy na kanyang winasak. Kaya naman, sa mismong laban mga master ay lumabas na heavy underdog ang kababayan nating si Florante. Wala nga pong naniniwala na kayang talunin ng Pinoy ang halimaw na Indonesian World Champion. Sa unang round mga master ay maingat na binabasa ng Pinoy ang galawan ng isang Indonesian World Champion. This corner. Oo, siyam na laban. Ito, nung pala nakikita natin yung power nito. Tinagurian ng Little Pacquiao ito at sabi nila baka the next big thing itong si Florante Condes. Na siguro pwedeng mangyari yan. Pero bago tayo pumunta doon, sige, kwento muna. ikukwento ko muna ang nangyari dito sa laban na ito ni Condes. Ito po laban na ito na schedule ng April pa. Pero hindi po natuloy dahil nga po ilalagay sana sa Indonesia, bigla po may magpupromote sana sa Amerika. Ang premium po ni Rahman ay $75,000, si Condes naman $25,000, pero hindi po naituloy ang promotion doon. So naging desisyon po ng IBF, magkameron po ng first bidding. Eh wala pong iba nag-first kung hindi yung nag-bid, kung hindi yung Warrior promotion sa Amerika ng $25,000. Na participation po doon, 85% si champion, 15% na ang sa challenger. Na si Condes ang challenger. Si Condes. So, yung po Warrior, ibinenta po kanyang corona, ang kanyang right sa Indonesia ito sa 25,000. So, anong nangyari po diyan? Sana po hindi matutuloy dahil yung Indonesian promoter, wala pala naman pera, nakialam na po ang Ministry of Sports ng Indonesia. At yung Ministry of Sports ang naggarantiya doon sa premium yon. Pero si Rahman, ayon po sa Al Joharo, kung si Rahman po ang mananalo, bibigyan po ng Ministry of Sport ng Indonesia ng additional 50,000. Sa pagsapit nga po ng round 2 mga master ay dito na po nagsimula na maging agresibo ang kababayan natin na si Florante Condes. Sinusugod po nito ng sinusugod ang Indonesian champion. Para makasiguro kami na si Condes ang kinakain ay tamang pagkain at walang, alam mo na, walang kalokohan. Walang kalokohan. Although dito naman sa Indonesia, dahil predominantly Muslim country, ay wala naman pork na halo. Hindi naman makailangan ng buksingero yung pork. Oo. And then, dito sir, nakameron ng problema din si Condes. 1 hour with 45 dahil naman? nga, yung talian ng yung wrapping. hand wrapping, yung paglalagay ng bandage, naging ruling po na itong si Lacey Tucker, IBF supervisor,
na huwag lagyan ng bandage yung knuckle. Eh diyan po ang bawal lang maglagay ng plaster. So, of course, siya supervisor, siya po nasunod. So, wala pong bandage yung knuckle ni Condes. Ganon din po Okay. naman si Rockman. Pero, tandaan po natin, yung Condes ang malakas. So, pagka walang tamang bandage yan, pwede pong mabali ang kamay mo lahat. At saka yung confidence level, yung mental outlook niya na, uy, kulang ako na something sa glove ko. Ano, pakiramdam, alam ng boksingero yan, pag mali ang pakiramdam eh. Right, nakita mo, tumatama si Condes, ibinubuhos pa rin niya, suntok niya. Although sinasabi siya sa akin ni Condes doon, tuwi po tatama ang suntok ko, masakit po. Okay. Kaya si Pacquiao, ganun na lang ang concern niya sa gloves, ano? Oo. Mga boksingero. Kasi equipment man. By the way, just to give you an idea of the judging, ano? Si Mohamed Royce ng Indonesia, si Muntol Suryanchan ng Thailand, at ang pride ng Cebu, si Salben Lagumbay. Ang ating po referee. Ay si Wayne Hedgepeth, the pride of USA. Oo. Mga kaibigan, so far, Rockman has not really thrown any leather in the first 2 rounds. Although he is the defending champion, what you like about Condes is that he is a little more aggressive, looking for his spots. Baka aware din si Rockman ng power nito si Condes. Oo. At tingin ko, alam ni Condes na sila ang dayo diyan. Kailangan siya ang magdala ng laban dahil kung hindi, alam mo naman, pag hindi mo na bugbog yung kalaban mo dyan, malamang matalo ka. Just a fact of life sa boxing, ano ha? I guess it goes back to human instinct. Pag tumayo ka, hindi mo inupakan yung dinayo mo, nang gulo ka sa kalye na ibang kalye, umuhi ka na lang. Right. Diba? 14 seconds remain. Ronde 2. Terima kasih, as they say. Thank you very much for watching us, as they say in Indonesia. At alam mo na kasama natin mga taga-Channel 4 dito nung 97 Southeast Asian Games. Mahilig sa sport. Pagsapit nga po ng round 3 mga master ay dito po unang natikman ni Muhammad Rockman ang malaman ni Pacquiao na kaliwa ni Florante Condes. Taob po ang kalaban mga master. Condes. Saka average niya just about 4 rounds eh, no? Oo. Nakailang 8-rounder na ba ito? Marami-rami na rin eh, no? Na 10 rounds? 8 at saka 10, marami na. Sino? Si Condes. Oo. Halos lahat. Dito nag-umpisa sa atin si Condes. 4 rounds, 6 rounds, 10. Hanggang maging kampiyon si Condes ng Pilipinas, sa atin po nag-umpisa itong batang ito. Pero pag-usapan natin ito si Rockman, bating nito ha, veteran ito, 71 fight, 61, hindi masama ha, 61 ang panalo niya sa 71. 5 talo, 5 draw, 29 ang knockout niya, hindi masamang record ito, may mga Pilipinong tinalo ito. Totoo. Ang common na kalaban nila, si Benji Sorolla. Si Florante Condes po, nung siya nag-uumpisa pa, 10 rounds, naglaban siya nila ni Benji Sorolla, tinalo po si Condes ng split decision. Okay. Yung dalawang judge po kay Sorolla, pero isang judge kay Condes, shut out. Ang lahat na round nakuha ni Condes na controversial. On the other hand ho naman, itong Benji Sorolla, lumaban po ng title fight dito po kay Rockman. Tinalo po si Sorolla ng technical knockout, 7th round. Pero controversial din yun dahil ang sabi po ng kampo ni Sorolla, inawat daw agad. Oh! Yun na mo yung kaliwa ni Condes. Si Rock, naalog mo eh. Naalog. Oo. Pero Ang mukhang- tamang yun, ha? Pero mukhang nakakatayo pa. Okay pa, pero naalog ha. Pero pag tama sa kanya ni Condes, bumagsak siya, siguro nakaramdam pa siya ng hilo, lumuhod siya eh. Ito dito deadly si Condes. Pag nakatikim ng masarap na suntok, tuloy-tuloy ito. Oo. At tingnan mo naman, ha? Ang follow-up ni Condes, talaga namang... Ay, walang tigil. Oo. Pero matapang yung Rockman, pumapalit kahit galing sa knockdown, Oo. ha? At saka alam mo, siya pa rin yung hometown boy. Pag naglalaro ka in front of your countrymen, hindi ka agad tutumba niya. Kita mo siguro ng mga tao dahil nga kumounter yung Rockman, tinamaan po ulit sa katawan ng kaliwa, oh. That left is a lethal weapon of Florante Condes. And boy, I wonder why Rod Nazaro is so interested in him. Simply because he's a lefty. He packs a wallop, and you all know the relationship Rod has had with Manny Pacquiao over the years. I'm sure maraming plano para kay Condes. Although Rockman here, medyo nakaka-remate. Medyo sabi ni Condes, wala yun. I-style Pacman din ni, sinusuntok nila sa dalawang kamay niya, oh. Mukhang idol, pati bigote. Diba? Oo. Yan, Little Pacman ang tawag sa Walang kanya. masama doon.
Bagamat napataob nga po ng Pinoy ang Indonesian champion, ay matigas pa rin po ito at tumayo at na sinubukan pa rin po nitong lumaban hanggang sa mga sumunod pa na rounds. Medyo mababa ang suntok na yon ni Rahman, pero may pulse protector naman, kaya hindi po winalingan ng referee. Talagang ito ang strength ng mga weights ng Filipino and Southeast Asia for that matter. Thailand, Indonesia, Philippines, itong timbang na to at hanggang bandang yung weight ni Pacquiao. Oh, yung buwelo si Condes. Kaya nagtatamaan po si Rahman doon, no? Pero matapang yung Rahman. Matapang. Despite nagaling siya sa knockdown kanina, kumapalit po. Pero halata natin, pag tinatamaan ni Condes, sinasaktan po yung Rahman, matapang na din talaga. At ayon sa kay Condes, tumakausap po ang sabi niya, nung ma-knockdown daw niya si Rahman, medyo nasaktan yung kanyang kamay dahil wala ngang tamang bandage eh. So sabi niya, masakit po, pero kailangan po natin isuntok para tayo manalo. In the meantime, Condes a bit wild at this point as he's trying to set up his prey. Rahman is trying to look for cover. He just misses with the right hook there. You know what Condes wants to do? He wants to throw the big one. Gusto niya matamaan niya at man-knockout niya dahil nasa ulo palagi ng isang boxing na pagdayo, kailangan knockoutin mo kalaban mo. Kung minsan mo ay pabor sa boxer na matapos na maaga. Alam ko yung lagi-lagi sinasabi ng mga trainer, coaches, at tayo mga nasa ringside. Tsaga, patience, huwag manggigil. Pero sa mind ng boxer sila, nasa tuktok na rin. The earlier it ends, the better for them. Wow. Kasi exposed sila sa danger. Oy, up. May ginagaya ang lolo mo. Pero exciting siya, ha? Exciting. Ay, iba lumaban yung Condes. Napanood naman natin na ilang beses yan. Talagang paglaban ni Condes, exciting ang laban niya dahil nga slugger. Nataon naman itong kampiyon, talagang ayaw din ibigay yung kanyang corona dahil nga po, kita po naman natin ng paghihirap din ang nangyari dito sa kampiyon na ito. Hindi na naman si Condes ang nahirapan sa laban na ito. In term ng pag-iisayo, hindi matutuloy. Pag-iisayo ka uli, napakahirap po niya. Sira yung buwelo, momentum mo bagay. Oo, pareho silang nakaganon. Florante Condes continues to work the body of Rahman as this round. Maraming po salamat sa tulong po ninyo para po maipadala natin itong, maipakita natin itong laban na ito sa mga Pilipinong mahihilig sa boxing. At saka proud tayo, may champion tayo. Samantala, tingnan natin ang journey niya rito. May knockdown na po tayo ng third round. Ito, fifth round na ito. Scheduled for 12 dahil World Championship po ito. Well, ang isipo po, si Condes, sa katawan niya sinusuntok talaga yung champion, yung si Rahman. Yung Rahman, maganda mag-depensa. Masdan mo. Moy, 71 fights. Hindi ka magtatagal sa business na ito kung hindi ka matibay at mautak, ano, ha? Right, Wala lang power, Moy. Walang power. Pero, maraming maluntok, kita mo, Kaya the issue about the gloves was pertinent, as you mentioned, at the top of the coverage. Yes. Yung hand wrapping, dahil nga po, hindi naman napakalakas maluntok nitong Rahman, so walang posibilidad na masira ang kamay niya. On the other hand, si Condes na malakas maluntok, meron pong disgrasya na mabali ang kamay niya. Round 5 po tayo. So far, Florante Condes scoring a knockdown in the third, which was rather authoritative dahil nung if you miss that, bumagsak ho yung Rahman, tumayo, tas lumuhod ho ulit. So, iniinda pa niya yung power ng pagkakabitaw ni Condes na yon. Oo. Ngayon po si Condes dahil nga, ang tingin niya, mukha itong Rahman, hindi pa nakaka-recover, panay po ang follow-up niya, pero matapang po yung Rahman eh. Pero ang ganda ng patience ng Condes. Pwede kang maging gigil at this point actually, pero ang ganda ng kanyang patience. Oo. Kasi, may tsamba mo eh. Pwede kahit sabihin mo walang power yung Rahman, pwede ka maisa ng, sabi mo nga pagdulo eh. Oo. Pwede ka maduluhan sa panga, and then bigla ka lang matutulog. Yung magugulat ka pa eh, di ba? Oo. Ngayon, ang ginagawa ni Condes, para bumukas sa itaas, kinakatawan muna niya. Pag nakita niya nakabukas sa itaas, sa kanya sinusuntok sa mukha. So, ang atake ng Condes yan, ibaba, itaas, ha? So far, no low blow. So, it favors Condes, ha? At usually, may referee, sinusukat yan, eh. Oo. May kanya-kanyang distances yan, eh. Oo. Very subjective yan, eh. Pero dapat ang referee, tama naman, hindi mo, may mga ball protector naman. Pagmasdan mo ball protector ni Rahman mataas, Of course,
A long-time friend of In This Corner has been Ginebra San Miguel as well. And we'd like to thank Thunderbird Resort for making this presentation possible. We hope you're enjoying this Florante Condes attack on the Rockman title of the IBF Mini Flyweight Championship, which happened in Jakarta, Indonesia. Well, same yun, ang dalawang boksingero, ang konsentrasyon sa katawan, ha? Yung Rockman, sa katawan ni Condes sa sumusuntok. Baka may nahalata itong corner ni Rockman tungkol sa katawan ni Condes. Kung meron weakness man si Condes, anong base mo rito? Well, ang ano ko lang, yung pagminsan na kinakapos ng Condes. Okay. Dahil nga, ang Okay. suntok niya puro todo. Walang pacing na suntok. And then tingin ko, hindi napakatibay ng katawan ng Very Condes. very young fighter, in fact, that Moy, hindi pa nagte-train ito sa ano, no, sa Las Vegas o sa Amerika. Hindi pa, no? Hindi pa. Kung papala rin, baka makapag-isa ito sa Amerika kung matutuloy ang laban niya sa undercut ni Pacquiao. Well, just making things clear, he's younger at least than Rockman, who's 35. He's 27. Actually, it's 25. 25. So bakit 27 nakalagay rito? Nakamali siguro ang... Si Jerry kumakain siguro nung nagtatype. Of course, it's interesting that another Filipino champion is making waves. Both fighters going toe-to-toe at this juncture with 50 seconds remaining in round number 6. Kasi si Rockman naghahabol eh. Dahil Yes, alam niya, good point. ibibagsak siya yung last 2 rounds sa kay Condes. Kaya ngayon si Rockman ang nagdadala ng laban. So far, it's been a clean fight. There has been no clashing of heads. Hindi nagkakaumpugan, which we are always concerned about pagka itong weight category na ito at saka yung size ng ating mga boksingero. Oo. Parehong 5'2 ito. Alam mo, pagka sumubsub ito, dumiretso. Hindi gaya ng mga light heavyweight at heavyweight. Kahit pa paano, hindi nagkakabihirang-bihirang headbutt doon. Ano? Totoo. Ito po, umatakin na po si Rockman, oh. Rockman trying to bore in. Ayun, oh. Yung papitik-pitik, ano? Ganun pala talaga sumuntok sila, no? Oo, hindi nakatodo suntok niya, no? Nagko-conserve din siya ng energy. Oo, pero Sa mga sumunod po na rounds mga master ay napakagandang bakbakan po ang napanood ng mga tao nung gabing iyon. Talaga naman pong sabayan kung sabayan ang ginawa ng Pinoy at Indonesian boxer. Talaga naman pong humihiyaw ang mga tao sa ganda po ng laban. We hope. Uy, nagigil si Condes, oh. Maraming suntok siya. Hindi ngayon tumatama dahil gusto niya mamaksak niya uli ang kalaban niya, eh. Kaya nagigigil, oh. Rockman, on the other hand, strikes me as somebody very patient. Ha? Alam mo, tingin ko nag-amateur fighter ito dati. Oo. Magandang Alam ko, nag-represent sa Indonesia sa baka SEA Games ito at least. Asian Games. Siguro. Oh, good left hand that time. A left straight coming from Condes. He goes to the body now. He's got Rockman in a bit of trouble. He's looking for the opening. That right hand is there. The left is there as well. He goes to the body, but Rockman throws some punches, at least to parry off Condes. Maganda mag-blocking yung Rockman, pero kahit pa paano, hindi pumapasok sa hito ni Condes. Oh, good right hand coming from Rockman. That shot. Condes is trying to shake it off. Oh, Rockman with the initiative in this round 7. Haligi na sila, eh, no? Kanina si Condes sa pumapasok, yung po naman, si Rockman naman. And the crowd relishing the action. Less than a minute to go in the 7th. One knockdown so far. Happening in the 3rd. Again, thank you very much, San Miguel Beer, Ginebra San Miguel, and Thunderbird Resort. Yung mga upper na maiksing ganun ni Rockman. Masakit po yan, ha? Oh. Actually, matibay-tibay lang itong Condes kaya hindi nahuhulog eh. Oo. Pero si Condes, hindi pa nananakdown yan. Ha? Aha. Hindi pa nananakdown yan. Well, yung mga sundot ni Condes sa katawan, no? Umaganti po naman si Rockman, yung mga upper sa mukha, oh. Oh, look at that. Connection by Rockman. Final 10 seconds. Very close to round na ito. So, Actually, early part si Condes, pero ang later part, ha? Si Rockman. Si Rockman is doing a good job, but Condes looks still like he's fresh as a daisy, actually. Although Rockman is trying to bore him. He gets tagged. Condes has been hit in this fight. Maraming tao rito, hindi na kailangan ng upuan, boy. Oo. Tayo na.
tayo. Pati yung mga nasa una, nakatayo eh. Dahil nga po, naghahabol dito si Rockman dahil nga ang nasa ulo nila. Dihado si Rockman dahil na-knockdown. And so far, no knockdowns have happened since that third round. Our third man in the ring is Wayne Hedgepeth of the United States. 3 judges, Mohamed Royce of Indonesia, Bontol Surya Chand of Thailand, and Salven Lagumbay from the Philippines make up the 3-man judging panel. This is going to be close, actually. Because I like the way Rockman is fighting back. Alam mo, may pride din ito, champion ito eh. Oo. At tingin ko yung Rockman, napanood ko yung laban niya kay Sorolla sa TV rin. At nakita ko po, talagang fighter. Maraming kamay. Kaya sabi yung si Aljo, tingin ko malalaban ko yung maganda doon. Kailangan, tamaan nyo na maganda ito dahil mitibay ito. I agree. At saka alam mo, yung misconception, manipis, payat, okay? Na walang power. 37, ano ba kaya? 71 fights na, no? Marami na pinagdaanan nito. Oo. Saka usually mo, di ba? Yung mga payat, yung mga may power. Kuminsan dulo ng suntok lang, meron na eh. Talaga. Yung contest, sa ngayon, yan pagka malayo ang ganyan, malapitan, hindi agad siya makakapagpatumba dahil nga nakadikit yung ano. Parang si Morales nung kagalingan niya, di ba? Manipis din naman si Eric Morales eh. Pero ganda tumiming nung araw, no? Nung Alexis Arguello. Oo. Nung payat na payat yun. Parang toothpick yun, pero pag tumama, patay ang kalaban. Oo. Toothpick ah. Samantala, patapos na po. Interesado yung mama. Ano ba? Yung Ministry of Sport, nakatayo na po. Yan. At saka may sinasabi, weight category nila. Parang ito yung nasi-share natin sa mga Thailander at saka sa mga... Ang Malaysia parang hindi mahilig sa boxing. Oo. Uy, hindi po tumama yung upper na yun ni Condes, ha? Si Condes. Medyo may pagka-wild kuminsan ito. Ginagamit niya yung ring parang sandalan, ano ha? Rupadok, ha? Para si Ali. At saka si nung kay Foreman nun, ano ha? Oo. Pero medyo ginagamit niya rin ng konting pahinga dahil ito yung round 9 na, no ha? Medyo pacing round na as we learn from you. Well, si Condes po, dahil nga po, pinatatamaan din naman sa katawan, no? Kontik na, medyo malambot ang kanilang tali, eh. Kaya medyo, hindi po na knockdown, sabi ng ating Hindi naman tinamaan. Nabatak na naman kasi, napansin ko yung tali nila, hindi masyadong batak. Kaya po, may posibilidad lumusot ang boksingero. Crowd responding to the action. They want their champion to look for the opening. Bit of a push from Condes. Condes looks a bit tuckered out at this point. Alam mo, yung style kasing slugger ka, nakakaubos ng hangin yan. Oo. Yung mga suntok na hindi ko matama, Seb. Yes. Ako, ano yan, ha? Yung ganon, dahil ng ganon, di ba? Magaling makapagod. At saka isa pa, yung Rockman ang atake sa katawan, eh. Tinisilip ang katawan niya. Talagang madali ka mapagod pag kinakatawan ka. I agree. Tapos yung frustration mo na hindi ka makakonect, di ba? Ako minsan masakit sa shoulder area yan. Pag yung overextended yan, masakit yan. Totoo. Maring hindi niya nararamdaman ngayon, pero mamaya, masakit yan. Well, si Condes, hindi nadaig niya tapos nalaban yung kanyang mga knuckle. Dahil nga doon pa sa nangyari, hindi nabigyan ng nakasanayan niyang way of taping, so to speak. Oo. Medyo master ko na yung hand drop na yan. Dapat. Ginagawa ko sa anak ko yan na nagbo-boxing. Oo. Siya yung gumagamit ngayon ng glove na binigay mo sa akin. Kaya ayoko nang hamunin. Malakas na susuntok. In the meantime, round number 9. We're glad you're watching this with us. San Miguel Beer and Thunderbird Resort making this presentation very possible. Alam niyo kung wala ho tayo napapanood ng mga malalaking boxing events. Totoo po. Maraming po salamat sa dalawa nating Pagsapit nga po ng round 10 mga master ay dito na naman pong natikmang muli ng Indonesian champion ang mabaksik na kamao ng Filipino fighters. Tumama po ang mabisang right hook ni Florante Condes. Kaya naman ay muli pong nakatikim ng knockdown ang world champion. Tatanghal na ito ng Indies Corner. Medyo special tayo tonight. Aside from our regular menu, meron tayong main course para sa gabing ito. At nagpapasalamat, ayan yung bossing. si Ministry of Sport na ang kaipin po niya, commissioner. Ang ating network, MBN, maluwag na tinanggap na pwede natin i-air ito sa gabing ito. Salamat po, Mr. Joey Sabelo.
Pinagbigyan niyo po kami. In the meantime, both fighters get entangled. But you know, I'm worried about Rockman. Kulang na rin ang hangin, ha? Oo. Kasi pag pinagtatatamaan ka, nasasap yung energy mo eh. Parang galing sa loob. Galing sa loob. Magaling. At saka, magandang dumukot sa katawan, ha? Ito yung sinasabi mo magaling sumiksik eh. Oo. Ayan, oh. Oo, ulo mo. Yun lang. Oo, timo. Oo. Papitik-pitik ng jab, na right cross. Tumatarget naman. Oo. Yun, tinamaan ng isa right hook. Ang bilis, ano? Oo. Ang bilis. Nagwo-worry na ngayon yung mga kababayan ni Rockman. Oo. Binilangan. Oo. Second knockdown. Tinamaan po na sa right hook eh. Mabilis po ang nangyari na bumagsak po si ano. Ito na. Lusob na si Condes, ano? Oo. Pero tinatawag si Rockman. Sige, punta ka dito. Oo. Mas mabigat yung knockdown ng third kesa rito. Oo, Ito, may oo. gulat lang ito eh. Oo. Kanan na tumama. Yung third down, kaliwa eh. Nakakatuwa, ang daming babae rin sa audience, oh. Oo. Parang isang ano daw doon, isang TV TV station. studio, TV Oo. station ito. Oo. Maganda nga naman venue ang TV studio dahil ang ganda ng ilaw eh. Samantala, actually mga kaibigan, kung mapapanood yung kabuuan nito, may mga dancer pa nga sa umpisa ito eh. No? Oo. Dahil lang sa interest and time, hindi natin mapapakita lahat yan. Ano, ha? Samantala, yung Rockman may desire sumiksik. Alam mo, bilib ako sa record niya mo yan. 5 lang ang talo niya, 5 ang draw niya. Hindi Oo. masamang record Oo. to, ha? Oo. Saka matapang ha. Despite na galing sa lockdown, siya po una na. Oo. Nagsisisigaw doon sa kanto eh, no? Oo. Sabihan mo nga, huwag na siya nagsusombrero, hindi ko makita mukha niya eh. Nervous yan. Suot siya kasi yung sombrero ng Thunderbird. Dahil major sponsor po ni Condes ang Thunderbird. Kaya naman pala na-set up. Gumising ang tao. Gumising ang bayan. Tinamaan po doon si Rockman pero kumanti po ngayon, no? Ang kulang kay Rockman, isang solid na atake sa katawan ni Condes eh. No? Hindi siya Oo. maka-atake ron eh. Pero kita mo, sa ngayon yung Condes para nasaktan ng tamaan. Oo no? naman. Ilang sunod-sunod yun mo eh. Oo. 4-5 yata. Yun ang disadvantage of being wild eh. No? Oo. Yung headhunter ka eh. Oo. So, nagsisigawan pa ang mga tao dahil ako umatake si Rockman. At kita po nila na medyo pagod na yung Condes. Pero tingnan mo si Condes, simulat sa pula, no? Nakita natin yung laki ng katawan eh. Oo. Steady. Oo. Rock steady talaga. Bato-bato Pero eh. despite na ganyan ang kanyang kataman, lahat tumimbang lang siya ng 103. Proving that nasa muscle at walang body fat mababa. Yung ating Ministro of Sports eh. Nagtatatayo po dahil, kung mananalo po dito si Rockman, may pangako siyang bibigyan niya ng 75 million rupiah. Rupiah. Equivalent ho ata ng mga 50 ng Ba, dolyares. ako, mayaman ako pag nasa Indonesia ako. Oo. Milyonaryo ako doon. Oo, milyon-milyon ang pera natin doon. Ang laki ng pera nila eh, no? Oo. Gusto ko dyan eh. Uy, tinamaan po doon si Rockman ng isang magandang kanan, ha? Oo. Although si Condes is allowing himself to, medyo may pagod na rin. No? Kaya ginagamit niya yung ropes eh. Oo. Sumasandal siya as early as 6 rounds back actually. At saka, nasa ulo ni Condes, meron na akong 2 knockdown. Bakit ko naman, Wag na ba't lang. ako? Oo, wag lang akong Careless. knock-out. Oo. Ako mag-ano. Meron na po tayong 20 hunang knockdown. Yun po, nasa ulo ni Condes. Kaya si Condes po ngayon, kumaka-counter-counter na lahat. May mga short punches sa katawan ni Condes. At saka marami po mga suntok si Condes ang hindi tumatama. Dahil nga po sa medyo nang gigigil, yan po ang problema kapag sumisigaw na po si minister namin. At The cheerleader. para maging mag-cheer Magising, para oo. Ang ating kababayan, nasa Beligo. Oo, mawawala ang corona natin. O, kaya nga po, ganyan po ang mahal ng Siyempre naman. Oo. Indonesia, ng gobyerno nila, ha? Dahil ng Minister of Sport mismo, nag-ano lang, tumama po doon si Rockman. Kaya po nagsisigawan ng mga tao. Makasuntok na isang pero walang power mo yun. Wala talagang power. Merong punching speed, may hand speed, pero walang power. There lies the difference. Lalim nun. Alam mo kasi sa bilis ng kamay ng Rockman, kaya po natalo yung Soroles. Sa dami ng kamay, inawat agad ng referee. Yan, katulad yan. Kita mo, ang bilis ng kamay ng Rockman, no?
Pero walang lakas, ano? Wala. Walang I'm sure Condes is feeling a bit of it, but not enough to stun him. Kaya nga po, doon sa hindi pakakalagay ng tamang bandage, nakalaman po doon si Rockman dahil nga po, hindi naman sila napakalakas sa mundo. Marami lang. And Condes coasting at this point. Oh yes, siguro nasa ulo ni Condes, dalawa ka na knockdown, nahirap ka naman nakalisakot. Not unless some magic happens, really. But sometimes, but you know, the line of judges, I don't think anything in that sort will happen yet. Sisigaw po si Aldo Haro doon sa corner. Either to just coast along, freeze the ball, as they say. At tingin ko itong last round na ito, nakuha po ng Indonesia. Ni Rockman, halos walang tinapon yung Condes eh. Oo, masyado ang kanyang pakaka-praise the ball. In the great freeze, alala mo yun ng 1950s. Oo. Halos hindi sinusunod. Nasa akin yan. Huwag na yan dapat gawin yan dahil mabuti po kung fair ang mga judges. And if you do that in Las Vegas, Vegas judges don't like that. Yes. Ayaw nila yun. Yes. Gusto nila to the finish eh. Talaga. So ito po si Condes, malamang mapanood natin niya sa undercard ni Pacquiao. Okay. So that'll do it for this fight. Panalo po ang ating kababayan via split decision mga master. Grabe, muntikang pamadaya. Split decision talaga kahit 2 beses bumaksak ang kalaban. Ayun na. The IBM Middle Flyweight Champion of the World! Yung bagal nung basa nung... Oo. Nanganasa kaya po. Ang suspect yan po. Nagliliwang na po. Sina Aldo Haro, si Frankie